Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Evelyn Garcia, dito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya at mas makabuluhan. kapamilya. Paano kung sa labas mukhang okay ka, pero ang totoo, tahimik kang nalulunod ng problema sa pera? At paano kung ang ngiti mo sa harap ng iba ay tinatakpan lang ng takot mo dahil sa dami mong bayarin? Good news! Pag-uusapan po natin ngayon, ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Sa ating episode na Be a Manager! Pag-uusapan din natin mga valuable principles that will make you treat people better. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa patuloy na pagsubaybay ng programang Tulong Ko pa sa Global. At syempre, special greetings to my good friend Anjanette Abayari for recently celebrating her birthday. Thank you so much to everyone who joined us for the birthday celebration. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Paniniwala po namin, one idea or one quotation can change your life. Yan, tama yan. At ang tulong pampagana quote natin sa araw na to ay, true love doesn't always have a happy ending. True love has no ending. Yeah, ang ganda po no? niyan. Okay. Makinig po kayo mabuti sa mga in love, sa mga may karelasyon, sa mga may mga taong nakapaligid sa kanila at gusto nilang matutong magmahal at natutong mahalin ng iba. Tandaan niyo to, kung gusto mo talagang maranasan ng true love, dapat mula sa araw na to, ito ang paniwalaan mo. True love does not always have a happy ending. But true love has no ending. Oo, wala pala siyang katapusan. Mm-hmm. Ano po? Kasi every time na may kinakasal, di ba, ang gusto natin ay happily ever after. Yeah. Or And they live happily ever after. Correct. Yung happy ending, di ba? Ang masakit na katotohanan ay madalas hindi ito nangyayari. Totoo po. Diba? Totoo po. Sa mga taong nakita niyong kinasal, gaano po karami sa kanila ang naghiwalay na? Base po sa pag-aaral po, normally po, 50% of the time, nagdi-divorce at hindi po nagkakaroon ng happy ending. Ito ang masakit. Hindi ibig sabihin yung 50% happy ending. Correct. May iba po sa kanila, nagtitiisa na lang. Pero ayaw lang mag-divorce o ayaw lang maghiwalay, pero nagtitiisa na lang kasi po medyo may mga bagay na dapat baguhin natin yung ating pananaw patungkol sa pag-ibig. Ang problema kasi, kapag nahihirapan na sila, mga komplikasyon sa kanilang relasyon, at komplikasyon sa kanilang kaperahan, minsan, di ba, sumusuko na sila. So, ang resulta ay they live separately ever after. Yan, yun po masakit po, hindi naging happily ever after, naging, iba naman, hindi separately, kasi nakikita pa rin eh. They live unhappily ever after. Ang masakit po, pag Pasko, bagong taon, may okasyon, sa lagay na maging araw ng kasayahan, nagiging kalungkutan. Kasi nga po, magkikita kayo, may sarili na kayong partner. Iba, meron kayong kasamang iba. Pero kaya po, ang laki po ng problema. Bakit? Kasi nga po, hindi kayo naniniwala sa quotation na to. So, ito po, pakinggan niyo mo yung pinag-uusapan natin ngayon. Yeah, kaya kung gusto niyo magkaroon ng mas magandang relasyon, dapat maniwala kayo na true love doesn't always have a happy ending. But true love has no ending. Totoo po yun, no? Halos lahat po ng pag-ibig, okay? Talagang hindi lahat na napupunta sa happy ending. Oo, Pero totoo yan. tandaan niyo palagi, kung talagang may true love kayo, at true love kayo nung mahal nyo, it should have no ending. Siguro, meron bang pag-ibig na walang ending? Meron po. At pag yan po ang gagamitin nating pag-ibig sa ating mga relasyon, makikita niyo po, tunay po yung ating pagsasama ay magsasama po tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan sa hirap at ginhawa. Oo, kasi ang kinukuha natin yung pag-ibig ng Diyos, yung naibibigay natin sa ating kasama sa buhay. Kaya nga, hindi talaga parating maganda ang pagsasama, pero pwede tayong parating magmahal, di ba? At kapag kayo naniwala na true love has no ending, patuloy kayong magmamahal kahit hindi maganda ang nangyayari sa paligid mo, di ba? Sa ganitong paraan, binibigyan ninyo ang isa't isa na magbago at ayusin ang inyong relasyon. Pag piniwalaan niyo po ito na true love does not always have a happy ending, alagyan sa isip niyo, pag pangit ang nangyayari, kasama pa rin true love doon. Oh. Pag maganda nangyayari, kasama pa rin ang true love doon. Because ang napaka-importante po lagyan niyo sa isip niyo, true love should have no ending. Kasi, dapat wala. Pero oo. tanungan nila,
Pwede ba yun ang walang ending? Meron po, bibigyan po namin kayo ng ilang tip pamaya-maya po kung paano magkaroon ng love with no ending. Isa na dito ang hahanap at hahanap kayo ng paraan para masolusyonan ang inyong problema. Kasi po, Diba? kadalasan kaya po kayo malungkot, may problema kayong hindi nyo masolusyonan, Oo. hindi nyo mahanapan ng solusyon. So, yun po yung nagiging ugat at simula ng kalungkutan. So, hindi na parang happy ending, pero po yung problema yun, masolusyonan nyo. Or, in some case, hindi talaga masolusyonan, pero patuloy nyo pong mahalin yung taong minahal nyo kahit parang maraming problema, promise po, gagandaan yung relasyon. Oo, kaya lang, di ba, kung minsan talaga nga matindi ang problema, di ba, na parang inisip ko, parang wala nang solusyon. Pero kapag patuloy kang naniwalang true love has no ending, maalala mo na kapag wala ka ng love, pwede kang humingi ng love sa God of Love. Yan po diba? yung sinasabi ko namin sa inyo. Oo. Kami po mag-asawa, we've been married for more than 35 years. Hindi po every morning na pagising ko, love ko yung asawa ko. At hindi po every morning pagising niya, love niya ako. May mga pagkakataon po, may problema kami, hindi kami nagkakasundo, may mga problemang sobrang laki ng komplikasyon. Parang feeling mo wala ng love. Pag ganun, ibig sabihin, maghihiwalay na kami. Kung ganun po nangyari, ilang beses na kaya kami naghiwalay? Ilang beses na kayo naghiwalay kung ang basis nyo ng pagsasama palaging love? Hindi po. Palagi po namin naiisip. Meron po akong paboritong kata, that's the love of God, that's never ending. Ibig sabihin po, pag ang pag-ibig ng Diyos, sinama nyo po sa gitna ng inyong pagsasama, Oo. pwede po ang pag-ibig nyo sa isa't isa has no end. Doon ka huhugot Mhm. Doon ka huhugot ng pagmamahal na walang katapusan. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala ka. Gawin mo na true love doesn't always have a happy ending, but true love has no ending. At sigurado kami, pag pinaniwalaan mo to, may mga pagkakataon nagkasala ang asawa mo, kaya mong patawarin. Oo. Kasi true love has no ending. At pag natuto po kayo ng patawad, makikita nyo po unti-unting lalago at gaganda ulit ang inyong pagsasama. Yes. Nako, tandaan po ninyo ha, true love doesn't always have a happy ending, but true love has no ending. At pag pinaniwalaan nyo yan, malamang maging happy ending ang inyong pagsasama. Exactly. By the way, bago tayo mag-break ha, ang tanong, ready to get stronger, healthier, and feel your best? Experience the amazing benefits of Power Love Lagree Fitness Studio. Lagree is a low-impact, high-intensity workout that delivers incredible results. Kung interesado po kayo, pwede po kayo tumawag sa numerong 747-214-7474 and reserve your free try. Libre po. Yung una po, pwede pong Mag-try. matry Oo. para masubukan nyo. Kung hindi okay, di wala sa inyo. Oo. Pero kung okay, pwede po ito maging simula ng isang magandang kinabukasan. Correct. And here's a special video to show you why so many people are choosing Power Love Lagree Fitness Studio. Yan! Kaya mga kapamilya, see you at Power Love Santa Clarita, California. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin mas gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan po namin kayo ng mga tips na pwede nyo gawin na para tunay gumanda ang buhay nyo. At pag-uusapan natin ngayon ang isang internet article on valuable principles that will make you treat people better by Lolly Das. At lahat po tayo, kailangan po nating matuto po tayo, treat natin mga taong nakapaligid sa atin better. Kapamilya, hindi kapamilya, kaibigan, kaopisina, kung sino man po. Yes. Ito pong mga tips na ito, pag ginawa nyo, makikita nyo po, you treat them better. Ito, good news. Normally, when you treat other people better, they will treat you also better. Correct. Number 1, instead of judging people by their past, stand by them and help them build their future.
Alam niyo, sa totoo lang ha, lahat naman tayo may nakalipas eh. Everyone has a past. Some are a source of pride and others are best left behind. Diyan na lang sa tabi. But whatever their past or whatever your past, people do change and grow. Totoo po, pag pinagbasihan po natin yung pagtrato sa tao base sa kanilang kahapon o kaya kung minsan, mas isa nangyayari ngayon, Correct. sa totoo lang po, wala tayong tatatuhin ng tama. Sir, wala. Sir, bakit? Lahat po tayo may pangit na past. Lahat. Oo. Ang pagkakaiba lang ito, may mga pangit tayong past na alam ng iba. May Meron mga din. pangit, hindi alam. Pero kung manalaman po natin lahat tayo, sir, ano gagawin pag ganun? That's the reason why suggestion namin, treat everybody well. Yes. Pangit man Stand yung by past them. nila, bago may past nila, pangit, maganda man, treat them well. Tawag doon, skeleton in Yeah. the closet. Yeah. Number 2, listen with curiosity. Speak with candor and act with integrity. Alam niyo po yung pag tinawag ng listening with curiosity, it allows relationship to thrive. Kasi parang mas nagtatanong ka, ano ba, di ba, paano kita matutulungan? And speaking your truth allows people to be honest with themselves and with you, and acting with integrity keeps relationships on a higher standard. Pag nag-uusap po kayo, maganda nagtatanong kayo. Bakit? Napaka-importante po yung nagtatanong. Ibig sabihin, kaya ka nagtatanong, nakikinig Interesado ka. ka. Oo. Kasi hindi ka pwede magtanong, ano nangyari sa asawa mo? Ano nangyari sa anak mo? Hindi mo pwedeng itanong yung mga bagay na yun kung hindi ka nakikinig doon sa kinukwento niya. At pag ganun po ang ginawa niya, nararamdaman po nung kausap niyo, interesado ka sa kanya at talagang genuinely gusto mo siyang makilala. Yes. Promise po, pag ginawa niyo ito, gaganda ang relasyon niyo. At yung parang stranger, one day will become a friend. That's true. Number 3, treat everyone with kindness. Not because they are kind-hearted, but because you are. Hindi dahil mabait sila, dahil ikaw yung mabait. Di ba? Ito po, gano'n naman po. Ito po, tratuhin daw po natin ng tama, maayos, pleasant, lahat ng tao nakapaligid sa atin. Hindi dahil mabait sila kasi kami sa ganito po tayo. Ang bait nila, magpapakabait din ako sa kanya. Ay, bad siya, bad din ako sa kanya. Hindi po, tandaan niyo po to. Tatratuhin niyo silang tama, hindi dahil they deserve it. No. Hindi dahil mabait sila. No. Tatratuhin niyo silang tama at maganda dahil yun ang personality mo. Correct. You treat everybody well with kindness. So, doesn't matter. Medyo bad siya. Sa totoo lang mo, kumisan, napakaganda po tratuhin niyo ng tama yung taong hindi tama. Kasi po, dun makikita yung talagang problema niya. And hopefully, pag tingin niya sa sarili niya, may problema siya. Oo. Baka yung pagtrato mo ng tama, magpabago ng kanyang ugali. Correct. Ang ganda nun, hindi dahil siya ay kind-hearted, kundi ikaw mismo yung Kaya nga po, may tulong ko pa sa mga rin. Ibig sabihin, sa'yo tinatrato mo nagmumula. siya ng tama Oo. dahil may ibabalik siya sa'yo. O tinatrato mo siya ng tama, may binigay siya sa'yo. Hindi po Hindi. yan ang turo namin. Ang turo po namin, tulong ko, pasa mo. Tratuhin mo siya ng tama at sana maipasa niyo sa iba. Hindi kailangan ipasa sa iyo. Ibalik sa'yo. Mhm. Number 4, never look down on someone. Time could easily reverse your positions. Totoo yan. So be sure you treat everyone with dignity. May mga pagkakataon po kasi tinatrato po natin sila na hindi maganda dahil ganito Mababa yan. sila ngayon. Ganito yan. Oo. Ganito yan, may problema dito yan, babaero yan, lalakero yan, o lahat ng problema pwede mangyari, ginanito yan. So because of that, mababa ang pananaw mo. Ay, naghihirap yan bawo sa utang yan. Totoo po, ito ang problema. At a flick of a finger, pwedeng lumaliktad. Baka ikaw naman ang mabaon sa utang. Baka ikaw Correct. naman magka-problema, hindi mo pinoproblema ngayon. So, what will happen? How do you want other people to treat you if you will be in that situation? Here's a good news. Treat them well. Whatever situation they're in. Hopefully, sana pag napunta ka doon, people will also treat Ang ganda you well. ng sinabi kanina, di ba? Na parang time could easily reverse Yes. your position. Ang sabi nga, bilog ang bola. Bilog ang di ba? bola. So, siguraduhin natin that you treat everyone with dignity. Kasi baka isang araw, ikaw ang mga ilangan, sige ka. Number 5, appreciate those who have supported you, forgive those who have hurt you, and help those who need you. Unahin natin. Ano yung unang-unang Sabi sisa nga appreciate those Ibig sabihin, who have supported Hindi you. po natin sinasabi na yung mga taong mabait sa'yo, sumusuporta sa'yo. Ganun na lang. Hindi po.
dapat i-appreciate nyo sila, pasasalamatan nyo sila, bigyan nyo po sila ng mga bagay na dapat nila matanggap. Kasi importante po yung matanggap ng mga tao. May ginawa silang tama, yung thank you, salamat. Pero, hindi po lahat ng tao, ganon. May mga taong medyo walang hiya. Ang daming kalokohang ginawa sa'yo. Anong gagawin sa mga taong yan? Forgive. Yeah. Forgive those who have hurt you. Kasi sa totoo lang, yung forgiveness, it's not just for them, but it's also for you. Lagi namin pinapaalala that sometimes people don't forgive because parang inisip nila, iinom siya ng lason pero siya yung mamamatay. Hindi. It's actually for you also. Tandaan nyo po, when you forgive other people, ano po pwede mangyari? Unang-una, ikaw, nawawala yung hurt mo. Nakakatulog ka na mahimbing. Here's the better one. Yung taong pinatawad mo, you're giving that person a second chance to do it right. Kasi susubok umulit at gumanda hopefully, uli ang buhay. Oo. At isa pa, sabi nga dito is help those who need you. No? Tulungan mo yung mga nangangailangan sa'yo. Yeah, may mga pagkakataon naman po na nakikita mo yung mga pangailangan ng tao. Tingin mo meron ka naman kakayanang tumulong. Tulungan mo sila. This develop relationship. At pag ginawa nyo to, unti-unti gaganda ang buhay. Galing! Sana i-apply natin yan para mas gumanda ang buhay. But before we pause for a short break, let's watch the engaging segment on beauty from the owner of Gravitas Med Spa in Santa Clarita, California, Miss Elaine Alberto. Elaine! Kapamilya, many people ask me, Elaine, what's the fastest way to lose weight? And my answer may surprise you. The goal isn't simply losing weight. The goal is to become healthier. Of course, quick fixes often produce quick disappointments, but sustainable habits can produce lasting results. Marami nang sumubok ng injections. Oo, pumayat sila, pero hindi lang taba kasi ang nawawala, pati muscle and bone mass. And it may cause osteoporosis later on. And hindi sustainable kasi hindi ka naman mag-inject forever, right? Our guided metabolic reset program is designed to help you understand your body, improve your nutrition, and pair those healthy choices with red light therapy. Every healthy meal, every workout, every positive decision, they all matter. As the saying goes, small disciplines repeated consistently lead to great achievements. This is Elaine Alberto inviting you to visit Gravitas Med Spa for a free body composition analysis. Until next time! Thank you so much, Elaine. Until next time. And for reservation and free facial analysis, text 747-214-7474. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ito, ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Sa ating episode na Be a Manager! Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Dick Garcia pumalik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Alam mo, kapag retirement ang topic, ang sarap pakinggan. Beach house, travel goals, morning coffee na walang alarm clock. Pinaghahandaan natin yan. Nag-iipon, nag-i-invest. Excited na tayong mag-enjoy. Pero, here's the real question. What if, bago dumating ang Europe trip mo ay may dumating munang diagnosis? Cancer? Stroke? Heart attack? Hindi natin hinihiling yan. Pero habang tumatanda tayo, mas kilala na natin ang laboratory kesa sa travel agency. That's where living benefits comes in. Ibig sabihin, habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance policy mo if you get critically, chronically ill, or magkaroon ng Alzheimer's disease. Hindi mo kailangang hintayin na wala ka bago may makinabang. Kasi, aminin natin, ang alam natin na insurance lang na mapapakinabangan ng iba kapag wala ka na. Para kang bumili ng cake tapos ibang kakain. With living benefits, you don't have to worry. May pambayad ka sa mortgage, living expenses, and other hospital bills. So instead of saying, paano na ang retirement funds ko?
You can say, okay lang, may backup tayo. Hindi mo gagalawin ang retirement o pension mo. Hindi mo ibibenta ang mga properties mo. And most importantly, hindi ka magpapag-GoFundMe. Retirement planning is good, but protection planning is wiser. May peace of mind ka pa. Mas mahalaga yan kesa senior discount. Gusto mo bang malaman ang detalye nito? Text me at 323-244-9784. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Until next time! Maraming salamat, Gina. Hanggang sa susunod. And for more information about life insurance, email us at tulongpapasokmoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pag-uusapan po natin ng isang bagay na sobrang totoo sa buhay ng napakaraming tao. Lalong-lalo na dito sa Amerika, o hindi na sa Amerika, maging sa ibang bansa, Oo. maging sa Pilipinas. Ano yan? Problema sa Pera. Hindi pera. Kwarta. Hindi, pera. Okay. Problema sa pera. Pag-usapan natin. Hindi lang simpleng kapusto ha, hindi lang tight this month, kundi yung pakiramdam na kahit anong kayod mo, parang laging may humahabol. Totoo yan. Oo. Kaka-receive mo pa lang ng sahod mo, pero parang nakabang na ang bills, ang kapila na, ang babayaran, ang renta, ang mortgage, ang kotse, at kung ano-ano pa na, dumaan lang sa kamay mo. Oo, ang tawag natin dyan, may libro tayong ganyan kasi sweldo pa lang, ubus na. At meron pang mga surprise expenses. yan. Mga expenses tuloy, ang dami Sa nun. dami na, no? Expenses. Surprise expenses, no? Na parang may sariling time. At ang timing nga ito. Oo. Kung kailan wala ka ng pera, doon pa darating na, wala. Ay, kalaki ng problema. At aminin natin, kapag pera ang problema, hindi lang bank account ang na-stress. Oo. Pati tulog mo, mood mo, pati marriage mo, pati parenting mo, pati prayer life mo, minsan apektado na rin. Yes, at minsan nga, ang simpleng tanong na, nabayaran mo na ba? Nakaw! Nako, pwede itong mag-spark ng argument. Hindi dahil masama kayong tao, kundi dahil pagod na ang isa't isa sa inyo. Mabigat na ang dibdib at puno na ang puso mo. Problema po yan. Hindi po dapat lahat. Kailangan intindihin po natin yan. Hindi rin maliit ang pressure na yan. Napakalaki yan. Ayon po sa pag-aaral ng APA, 2024, ito po ang sabi yan, stress in America, sinurvey po, 73% of adults said that the economy or problem in money was a significant source of stress. Wow. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa bigat na nararamdaman mo. At ayon sa Federal Reserve Report ng Amerika, ang household ng 2024, 73% of adults said that they were doing okay. May problema na pero doing okay, living comfortably, which also means more than 1 in 4 were either just getting by or finding it difficult to get by. So yung inflation po, especially yung pagkain, yung grocery, prices remain a top concern. At dahil problema po malaki ang kailangan pag-usapan po natin. Sabi po ng CFPB also found that in 2023 and 2024 to 2024, financial well-being worse overall. Nako. More households had difficulty paying their bills and expenses. Ayan, galing kay Mama. Sa dami ng expenses, kulang po yung isang S. Kailangan madami. And fewer could cover a month of expenses if they lost their main income source. Pag nawala ng trabaho, yan. wala nang pambayad. Kaya kung mabigat ang pressure sa pera, hindi ka OA. Kasi minsan sinasabi ang OA mo naman, hindi ka weak, hindi ka nag-iinarte. Ayan, nadinig mo naman inarte. Hindi ka nag-inarte, totoo yan. Sabihin ito sa inyo agad, kahit totoo ang pressure, pwede ka pa rin matutong humarap dito ng may wisdom, may honesty, may discipline, at may pananampalataya. Tandaan niyo po, hindi pa ulit-ulit na sinasabi namin sa programang ito. Lahat ng problema ay may solusyon. At gusto rin naming linawin ito. Hindi ito magic talk na pag kinig nyo sa amin, ginawa nyo, magic, wala ka ng problema sa pera. Hindi pa. Hindi ito declare lang na yayaman ako, wala na ako utang, okay na. Hindi rin po ito positive thinking lang. Sabi ba, pag panalangin mo yan, okay na. Hindi po. May mga bagay po dapat tayong gawin. May process po yan. May planning, may discipline, may mga dapat pag-usapan at dapat gawin.
Ay, totoo yan. At syempre, may simpleng kwento lang kami. Ano? May isang mag-asawa, merong couple, no, na parehong masipag, parehong sincere, parehong pagod. Pero buwan-buwan, laging kapos. May kilala kayong ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi dahil tamad ha, kundi dahil walang malinaw na budget. Walang real money talk. Hindi sila nag-uusap. Okay. At puro reaction lang. Okay, walang real manager. Yung nga title ng programa ng ating episode ngayon. Manager. Ibig sabihin ng manager, hindi po yung normal na naisip yung manager sa opisina. Money, pera. Manager. Ibig sabihin, dapat manager tayo ng ating kaperahan. Oo, at dahil wala silang malinaw na money management, di ba? Hanggang dumating sa point na hindi na lang pera ang naging issue. Naging problema, respeto na. Kasi ibig sabihin, pag nagka-problema po kayo sa pera, nabansin niyo po, mag-uugat po yan. Oo. Pati yung balai mo, yung biyanan mo, pati yung bayaw mo na issue. Bakit? Dito nakatira yan. Bakit ngayon ng pera yan? Nagiging connect. Ang problema nyo lang perang mag-asawa. Pati ngayon yung pinaabot ng asawa mo sa mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, Naki-question. na-i-issue na. Yung po sinasabing nanganganak po ang problema. At yan ang isang malaking lesson, no? Money problems are rarely just money problems. Minsan, nagiging relationship problem na rin. Nagiging At cause yes, ng stress yan. Stress problem na kaya hindi pwedeng, minsan hindi lang stress identity problem. No? Kaya hindi pwedeng mag-overtime lang ako ang sagot sa lahat. No? So today, hindi lang namin sasabihin sa iyo, magtipid ka. Nadinig nyo na yon. Hindi lang sabihin, magdasal ka. Nadinig nyo na rin yan. Hindi lang, humanap ka ng sideline. Pwedeng kasama lahat po yan para masolusyonan ng problema. Pero gusto namin ibigay sa inyo mas malalim na solusyon sa problemang pinagdadaanan niya. Paano ba mababawasan ang problema sa pera na hindi mawawasak ang buhay mo at ang iyong pamilya? Ang good news namin sa araw to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Sa ating episode na Be a Manager! Ibig sabihin, lahat po tayo manager. Mula sa araw na to, matuto kayong mag-manage ng inyong kaperahan. Be a manager. Number 1. Step number 1, face the truth. Ito ang simula. Harapin mo ang totoo. Huwag mong itago ang problema. Huwag mong sabing, okay lang. Kung hindi naman okay, no? Hindi ka masamang tao dahil may money problem ka. Pero kailangan mong maging honest sa sarili. So, yung unang-una po, be honest. Tanggapin mong may problema ka kasi hindi mo kayang solusyonan yung problema hindi mo tinatanggap. Oo, minsan ang problema dumalala dahil sa denial, no? Hindi inaalam ang buong problema. At etong unang tanong, ang problema mo ba ay kulang ang pera mo o kulang din ang tapang mong alamin ang buong problema? Yan. Hindi mo kasi inaalam kaya hindi mo masolusyonan. Ito pang sabi ni Dave Ramsey, you must gain control over your money or the lack of it forever will control you. Yan, Problema po yan. oo. And practical application, umupo ka, isulat mo lahat, ang net income, fixed bills, debt, balances, minimum payment, grocery, gas, subscription, insurance, ano pa, family support, miscellaneous, wag estimate lang o parang hula-hula. Real number, isulat mo. Yeah, pag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kaunawaan sa inyong problema. Ano susunod nating step na pag-uusapan? Kailangan Ang maintindihan susunod mo na na. step na pag-uusapan naman natin ngayon ay define the real money problem. Yeah. Hindi lahat ng financial struggle pare-pareho. Ang iba income problem, ang iba spending problem, ang iba debt problem, ang iba emergency, ang iba naman pressure from family obligations, at ang iba halo-halo na parang sampler platter ng stress. Para sa restaurant. Diba? Totoo yan. Minsan akala mo maliit lang ang kinikita mo, yun ang problema. Pero ang totoo, hindi malinaw ang priorities mo. Yes. Minsan akala mo spending issue ka lang. Pero ang totoo, talagang hindi sapat ang iyong current income sa cost of living. Yes, ito ang challenge. Sa totoo lang ha, ano ba talaga ang root ng problema mo sa pera? No? Because if the diagnosis is wrong, the solution will be also wrong. Tama yan. Natandaan mo, you cannot solve a problem you refuse to define. Ang daming tao stress sa pera, pero hindi malinaw kung saan talaga nanggagaling ang leak na yan. Yeah. Kaya puro band-aid, walang tunay na progress yung nangyayari. So, napaka-importante po. Ano dapat natin gawin? Ito. Oo. Practical application. Break it down.
Yes. Is it rent? Sulat mo. Mortgage, credit card. Sulat mo lahat ng Car dapat mo isulat. payments, Yan. childcare, Lahat, medical magastos, bills, lahat. sending money to the family, maraming Yako, problema yan. nagpapadala sa kamag-anak, emotional spending, too many fixed monthly obligations, at kung ano. Sulat mo lahat, yun ang napaka-importante. Example, ang tunay na problema ay hindi lang mahirap ang buhay. Baka sobrang dami ang fixed payment mo. Dalawang kotse, high insurance, card minimum, pag-payment, credit card, groceries, tapos panik ka ng panik at bili ka ng bili na kung ano-ano at marami pang ibang. Yes, kaya sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan dito sa ating pinag-uusapan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic natin sa araw nito, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. with lasting impact. A life of significance isn't measured by how many people know your name. It's measured by how many people feel God's love because they cross your path. You don't have to be loud to be impactful. Sometimes significance looks like listening when someone feels unheard, It's choosing kindness when no one is watching. serving without needing recognition. When your life points people not to you, but to God, that's when it truly matters. This is Evelyn Garcia, And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat. For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Sa ating episode na Be a Manager! Okay, review tayo. Sabi natin, number 1, face the truth. Yeah, number 2, define the real problem. Ano ba talaga yung problema? Oh, number 3 Number tayo. 3, stop panic spending and comfort spending. Ano yan? Ito masakit ha, pero totoo to ha. Minsan kapag stress no, ang mga tao, di ba? Stress ka sa pera, mas gumagastos ka palalo. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil pagod ka sa lahat ng bagay at gusto mong maramdaman ng konting comfort kahit saglit. Yan. Napapagastos ka. Ang tawag po doon, comfort spending. Yes. Dahil feeling mo pagod ka, nagtrabaho ka, dapat gumastos ka. Totoo yan po sa maraming tao. Iba naman, retail therapy. Ano po yun? Pagod ako, stress ako. Pumunta ka sa anong retail store. Okay na? Sa mall. Food delivery, papadala ng Iba therapy po sa kanila. Iba sale therapy, magkano ba sale? Diba? At palagi na sabing, deserve ko ito therapy. Nagpakapagod ako, nagpakahirap ako. Kailangan kong gawin ito. Oo. Ang problema, pagkatapos ng therapy statement, ito na po, debt statement na, balance Ay, statement pa rin. nako. Babalik po sa atin yan. Hindi po healing ang nangyayari. Bills! Oo, eto ang tanong. Kapag stress ka, saan ka tumatakbo? Sa plan ba? Sa prayer ba? O sa swipe, click, check out, Yan. at bahala na si future me? Hindi, mali yun. May pa ito. Ano? Bahala na si Batman. Nandito Oo. niya na po yan. May mga pagkakataon po, parang feeling mo, at that point in time, you don't care in solving a problem. At that point in time, I just need to rest. I just need to eat. I just need to shop. Oh, nakakatulong po at that point in time. Pero yung problema mo, dumadami. Oh, eto sinabi ni James Clear ha. Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Ibig sabihin mo, every time po bumigay ka sa oras na yun, nakakadagdag po yung to the person you want to be. Eto gusto mong puntahan. Ang problema yung kilos mo papunta rito. So, mahihirapan po kayo pag ganun. So, dapat po ingat. Bawas-bawasan nyo na po yung mga pinag-usapan nating therapy yan. Yes. At practical application before any non-essential purchase, magtanong, do I need this? Can I afford this? Be a manager of your own money. Tao pa yan. Example, kung lungkot ang nararamdaman mo, huwag kang gumastos. Huwag agad online card. Kapag pagod ka, huwag agad DoorDash every night. Kung frustrated ka, huwag agad upgrade. Sometimes what feels like relief becomes next month regret or biggest problem. Parang kala mo relief dahil na meron kang bagong something, yung pala, nako, dagdag na.
pagkakagasto. Okay. Okay, number Number two. four. Four. Be a realistic budget. Ayan, ano yan? No, not a fantasy budget. Isulat mo lahat ng kinikita mo. Isulat mo rin ang lahat ng ginagastos mo. Buwan-buwan, di ba? So, ibig sabihin po, kanina sinabi natin, sulat natin yung lahat ng iyong kinikita. Okay, pero may po dapat lahat ng ginagastos yung sulat nyo buwan-buwan. Even yung maliliit na $5, $20, Yes. o Pilipinas ka, 10 pesos, 20 pesos. Doon nyo po kasi makikita, may mga pagkakataon, doon sa maliliit na yun, nanggagaling yung malalaki nating gastos. Kaya lang nakakapatong-patong di natin nakikita. Oo, eto ang tanong, nagbabudget ka ba o hindi? O ikaw ba yung kesera-sera, whatever will be, will be? Kung nagbabudget ka, sinusunod mo ba ito o hindi? Please be honest, ha? Eto yung mga wishful thinking, di ba? So, napaka-importante po, dapat, ang importante mag-budget po kayo. Okay? Kung hindi pa nagagawa tayo sa mga dahilan nyo, bakit po kayo nababaon sa utang? Yes. Wala kayong plano. Budgeting po isang financial plan. Now, may mga tao naman nagbabudget kaya hindi naman sinusunod yung kanilang budget. Kaya Oo. baliwala. So, ito po yung isang bagay, kung matagal nyo na iniiwasan, please, gawin nyo na. Kasi ito po isang napaka-importante pong paraan para makaahon sa pagkakaroon. Correct. Sana maayos na ang problema ko sa pera, yun ang lagi natin Ang sinasabi. problema, wala ka naman ginagawa mga Oo. towards that direction. Pero kung gusto mo talagang umayos ang iyong kaperahan, kailangan maging seryoso ka sa pagbabudget. So, ayan. So, practical application. Go to YouTube. Punta po kayo and type how to prepare a monthly budget. Kasi hindi namin kaya ituro sa inyo. Mahaba-haba yun. Yes, meron So, kami doon. the good news is this. Marami po sa internet o sa YouTube, step by step. Pag hindi mo nakuha, stop. Pwede mo Pause, balikan. oo. So, kaya po, yun ang suggestion ko sa inyo. Go to YouTube. How to prepare a monthly budget. Panoorin niyo po, paulit-ulit, gawin niyo. Step number 5, prioritize needs over image, no? Ito ang mahirap lalo na sa Amerika, yung setting where comparison is everywhere. Bagong sapatos, bagong phone, bag, trip, kotse, post, 'di ba? Pressure na ko ang Totoo dami. yan. Minsan, hindi mo naman talaga kailangan. Pero ayaw mong mapag-iwanan. Ganun Oo. na. Minsan, di mo naman kailangan, pero ayaw mong mapag-iwanan. Ayaw mong maramdaman na ikaw lang ang hindi nakakasabay. Oo, itong challenge, ang ginagastos mo ba ay para sa tunay na needs ng family mo o para sa image na gusto mong i-maintain? Yan. Kung napaka-importante po, kaya kailangan, doon papasok po yung planning, yung budget. Pag may budget kayo, ano yung nakasulat, yun ang gagawin nyo. Pag ginawa nyo yun, ay sa inyong kaperahan. Sabi nga ni Warren Buffett, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Totoo po. Yan po yung kaya po nagsasanla po tayo ng kotse natin, ng bahay natin, ng cellphone natin. Kailangan natin lahat yan. Eh bakit? Kasi kapos tayo sa pera, kailangan natin magsanla. Masakit po, yung iba naririmata, iba kailangan ibenta. Bakit? Oo. Ang dami nating biniling hindi natin kailangan. Kaya practical application, cut what is not helping your future. Extra subscription, yung trend spending, constant takeout, pressure based on social spending, yung lifestyle habits that look normal but quietly drain. Example, if you need to downgrade. If you need to drive an old car longer, huwag ka bibili ng bago. If you need to skip trip, minsan di ko maintindihan, para bang tradisyon, kasama na sa buhay, SOP, pag hindi nagbakasyon Cruise. sa taon, Oh. nag-cruise, para bang mahirap ka, hindi po. Pwede po kayo mabuhay ng walang cruise, walang bakasyon. Oo. Skip! And if you need to cook more, magluto, o kain ng kain sa labas. Peace is more valuable than impressing people who do not pay your bills. Sana po sila magpe-pay ng bill mo, okay lang. Mamaya tutuloy natin ating usapan kung Ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Okay, ano pag-uusapan natin? Itutuloy na Siyempre. po natin ang pagsagot sa ating tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. At sa ating episode na Be a Manager. Okay, review lang tayo. Sabi natin kanina, step number 1, face the truth. Number 2, define the real problem. Step number 3, stop
Stop panic spending and comfort spending. Number 4, build a realistic budget, not a fantasy budget. Yan. Number 5, prioritize needs over email. Okay, number 6 na tayo. Make a debt plan, not just a debt panic. Ano yan? Oo, utang kasi stressful yan totoo naman. But big stress without direction is even heavier. So, you may not solve it overnight, but you do need a real plan. Kailangan mo magplano talaga. Totoo po yan. Maraming tao, minimum lang po ng minimum sa mga utang nila. Tapos, nagtataka sila, bakit di nawawalang problema nila sa pera. Same fear, same budget, same math, ganun pa rin po kasi nga po hindi nyo pinaplano kung paano bayaran lahat. Ito ang tanong, be honest. May utang plan ka ba or debt plan, no? Or you're just hoping na mawala na lang ang problema mo sa pera na parang bula. Ganun ka ba? Ang masakit po, may mga tao pong ganun. Alam silang may utang sila, pero hindi nila pinagpaplanuhan kung paano bayaran. Ang iniisip nila, sana wala na lang to. Sana may dumating ng malaking pera para Wish bayaran. na lang. Sana may magbayad na lang. Ang problema po, hindi po mangyayari yun. Kung mangyayari man, bihirang-bihira. You need to plan how to pay your debt. Alam mo, sabi ni John Maxwell, you cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight. Yan. Hindi mo kayang baguhin yung papupuntahan ng buhay mo overnight. Pero automatic pwede yung baguhin yung destination. Ano ibig sabihin? Papunta ka rito. Direction. Mag-turn around ka. Ibig sabihin, nagbago na. Bago na. Hindi ibig sabihin, wala ka ng utang. May utang ka pa rin. But at least ngayon, nagpaplano ka na, nag-iisip ka na, nagbabawas ka ng gastos, nag-set aside kang certain amount para pambayad ng utang mo. Automatic, buwan-buwan, nababawasan na ang utang. Yes. Practical application lang natin. Lista natin yung lahat ng utang, balance, interest rate, minimum payment, due date. Tapos mamili ka ng strategy. No? Snowball or avalanche. Diba? Basta may structure at habang nagbabayad, no, stop adding new unnecessary debt. Yan. You can watch videos on snowball payment, debt reduction, Oh. okay? Okay, avalanche, meron pong technique po yan. Yes. Again, you go to YouTube, puntahan niyo po yung Dave Ramsey videos. Doon po nakasulat yung baby steps, paano unti-unting mabawasan ang utang at dumami ang pera. Again, di po natin kaya discuss lahat yan, pero pwede niyo po puntahan yan. Yes. Step number 7, talk about money with honesty, especially if you're married. Yeah. Kasi maraming money problem ang lumalala dahil hindi marunong mag-usap yung mag-asawa Di nag-usap ng malinaw at mahinahon tungkol sa pera. Totoo yan. Minsan ang issue po, hindi lang kulang ang pera, kundi may pagtatago. Siyempre, Oo. gumagastos ka, hindi alam yung asawa mo, kala niya may pera pa kayo. Wala. May mga assumption. Akala ko may mga takot, may mga, ano yung blame sa Tagalog? Paninisi. Sisiyan. Oo. Kasi ikaw, ginastos mo last year. Tapos na po, sabog na, laki na problema nyo. Please, you need to talk as honest as possible with your spouse. Kaya, eto ang tanong, kapag pera ang topic sa bahay, team talk ba yan or courtroom? Yan. Diba? Sabihin po yan. Oo. Because it's true. Kumisan po, mabanggit pala yung pera, away na. Ayaw na natin. Kung may problema diba? kayo sa pera, kailangan niyo po talagang magtulungan, solusyonan. Yes. Gusto namin sabihin sa inyo ulit yung quote, no? Sabi nga dito is, clear is kind, unclear is unkind. So kapag malabong usapan sa pera, takot ang pumupuno sa mga Yeah. blank pages. Magiging takot palagi tayo kasi hindi natin alam yung totoo. Pero pag alam natin, ito po, have money meetings. Mag-meeting Yes. kayo every week, every month, bi-weekly, pag-usapan niyo yung mga problema niyo. Look at your budget. Look at the bills together. Yes. Stay factual. Kung ano ito, stay gentle. Stay in the same side. Magkakampi kayo. Huwag kayo mag-away. Oo. So, imbis na ikaw kasi, say, how do we fix this? Imbis na bakit mo ginawa yan, say, what happened and what should we do next? Kasi money stress is already heavy, mabigat na Kaya huwag nyo nang dagdagan ng unnecessary worry. Mga away pa kayo. Step number 8. Bring your money problems to God, but do not use prayer to avoid wisdom. Ang ganda po nito. Ano ibig sabihin yan? Ito ang huling step, pero ito yung pinakamalaga. Because money stress can harden our heart. Oo. It can make you fearful, controlling so many decisions hindi naman dapat gawin. It can make you angry. Ashamed, yan. Spiritual drive. Oo. Kaya kapag pera ang issue, minsan pati prayer life mo natatamaan, Yeah. di ba? Gusto mong manalangin, pero panic yung laman ng isip mo. Gusto mong maniwala, pero yung mga bills ang lagi mo naaalala. Ang tanong,
Dinadala mo ba talaga sa Diyos ang problema mo sa pera o iniikot-ikot mo lang ito sa isip mo habang pilit mong sinasagot lahat sa sarili mong lakas? Kung may problema po kayo sa pera, wag niyo pong solusyon lang sa sarili niyo lakas. Ay, ang Diyos po handang tumulong ano man ang pinagdadaanan niyo. Pakinggan niyo to ha, sabi ng Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Natandaan niyo po, hindi sinabing lahat ng luho. Yes. Hindi sinabing lahat ng gusto mo. But ang sabi po, but my God shall supply all your needs, my needs. So yung mga pangailangan, sagot po ng Diyos yan. Ang problema po, nagpapabigat sa atin, may mga bagay na binibili tayo hindi naman natin kailangan. Yung po ang nagpapadagdag na Siyempre problema. mula sa Matthew 6:33, sabi nga, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Isa napaka-importante po, bawat problemang meron kayo, ilapit nyo sa Diyos. May bala kayo bilhin, ilapit nyo sa Diyos. May bibili kayong bahay, bibili kayo ng kotse, ilapit nyo sa Diyos. Hingin nyo po yung Yes. kalooban niya. At anong sabi niya? When you seek first His kingdom, lahat ng ito idadagdag nyo sa'yo. Ibig sabihin po, ginalang nyo po kasi ang Diyos. Tinanan nyo siya sa mga bagay na dapat ginawa. Correct. So, ang practical application, pray with honesty. Lord, napakabigat nito. Lord, turuan mo ko. No? Teach me discipline. Lord, help me stop panicking. No? Lord, give me wisdom. Lord, open doors. Prayer is not denial. It is dependence. Example po, pray before you budget. Pray hard before you talk to one another. Pray before you buy anything. Pray before you apply for work. Pray, panalangin niyo po lahat ng aspeto ng buhay niyo, makikita niyo po, unti-unting gaganda ang buhay niyo. Ayan. Kaya konting recap lang tayo sa ating mga pinag-usapan kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang problema sa pera. Sa ating episode na, Be a Money. Mula sa Random, dapat manager na kayo. Number 1, face the truth. Number 2, define the real problem. Number 3, stop panic spending and comfort spending. Number 4, build a realistic budget, not a fantasy budget. Number 5, prioritize needs over image. 6, make a debt plan, not just a debt panic. Number 7, talk about money with honesty, especially if you're married. Number 8, bring your money problems to God. But not use prayers and avoid wisdom. Dapat manalangin, pero ginagawa po natin mga dapat natin. Yes. Mga kaibigan, money problems are real. Bills are real. Debts are real. Pressures are real. At kung nasa mabigat ng financial season ng buhay mo ngayon, hindi namin minamaliit ang pinagdadaanan mo. Pero, Gusto naming sabihin ito ng malinaw sa inyo, mahirap ang season mo, pero hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. ibig sabihin, may pag-asa ka pa. May mga dapat ka lang gawin na para gumanda ang buhay mo. Sana po pag-isipan niyong mabuti. Hindi mo kailangan ng isang giant miracle ha. Para magsimula at magbago ang money story mo, minsan nagsisimula ang pagbabago sa isang honest list, isang real budget, isang plano, isang prayer, isang faithful step. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. At syempre, bago tayo mag-end, mag-closing prayer. Dalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa lahat ng tinuro niyo sa amin. Ang dalangin po namin sa lahat ng nakikinig at nanood ng programa ito. Magawa po nila ito sa kanilang buhay at kung laging nahihirapan sila, tulungan niyo po sila. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. At ito'y nalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan na kung ano ang naitulong sa inyong programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda